Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga kaibigan po namin sa media, at mga tagapakinig, yung nanonood po sa social media, magandang umaga po. So, ako po si Rochelle Gamboa, ang representative po ng DNR. No? DNR, kasabay ng Department of National Defense, ay nag-stage ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction noong October 14 to 17, nakaraang linggo. Dinaluhan po ito ni President Bongbong Marcos at ng 4,000 delegates, including leaders, experts, scientists, academicians from 39 member countries of the Asia-Pacific region, and also may mga 30 other countries po na sumali din para ho ma-strengthen. Ang objective po nito ay ma-strengthen, mapalakas ang regional cooperation para ma-meet po, ang layunin, matugunan po ang layunin ng Sendai Framework. Ang Sendai Framework po ay programa upang maipalakas ang ating paghahanda sa mga disasters. At ito po ay nilagdaan, ang programa ito ay nilagdaan sa Sendai, Japan ng 137 member states noong March 2015. So ang objective po nito ay maipababa ang mga mortality, economic losses at damages sa infrastructure at maitaas ang mga investments at regional cooperation tungo sa disaster mitigation by 2030 po. Sendai Declaration is the result of yung malaking tsunami na nangyari sa 2011 ba yan? 2011, correct. Correct, sir. Ano yung mga key outcomes ng conference? So, ang key outcomes po ay nakasaad po, 3 pillars po yun. Meron po yung financing, magbigay po ng access sa financing at mga insurance facilities para po sa mga affected na sa mga cities, even barangays na matataas po yung risk for disasters. Ang pangalawa po na pillar ay ang inclusion, no? Maisasama ang mga sektor ng lipunan na labis na endangered or na mataas yung risk pagdating sa disasters. Financing, inclusivity, and yung pangatlo po ay localization. And kailangan po maibaba po sa hanggang sa barangay level, yung paano yung policy frameworks, paano yung paghahanda, paano yung pagre-responde at pagre-recover na rin po pagkatapos ng disaster. We know that the Philippines is one of the most disaster-prone countries in the world, hindi lang dito sa Asia. Meron tayong, we're located sa Pacific Ring of Fire, tapos bagyo na 11 to 15 every year, o 20. Tapos ano ba? Noong 2022, base po sa data ng OECD, noong 2022, I think we had about over 250 disasters in the Philippines. And around 90 of those total are caused by natural hazards. So bagyo, baha, pati na po sunod. And hindi lang po ito nauukol sa disaster sa dala ng natural hazards. Kasama na rin po dito yung technological. O pati rin po yung mga mga cause na rin po ng tao. Man-made. Do you have any idea kung magkano ang economic cost ng disasters? Do we have figures yan? We have a lot of data on the economic losses every year, no? Ang napakataas po, like yung recent po na bagyo, ang losses po doon sa agrikultura lamang ay umabot ng 6 billion. But ang mahalaga po, pag meron pong disaster reduction strategies, ang mga cities, ang gastos po na yon, ang investment po nila sa disaster reduction na 1 peso, for example, ang save po nila
ay 7 pesos in terms of makakasave po sila equivalent sa times 7 ang masasave nila kung meron po silang disaster risk strategy. In the era of artificial intelligence, magagamit ba itong AI para lahat naman ng nakalulungkot man, lahat naman halos ng mga disaster, predictable eh. Lalo yung bagyo, yung baha. Siguro hindi lang predictable eh, yung yung lindol. Magagamit ba ito natin? At siguro po, kasabi ko tanong, anong ahensya ng gobyerno ang dapat nagli-lead para dito? Kasi as of now, marami nag-warning. Pero walang gustong manguna, walang take charge. Yung sa climate change siguro, na special office under the office of the president, hindi rin naman siya involved sa planning kung ano mga dapat gagawin ng mga infrastructure. Malaking bahagi po ng discussion noong conference ang paggamit ng artificial intelligence at iba't iba pang klaseng technology, pag-monitor ng disasters, pati na rin po sa pag-identify ng solutions for recovery. Ang example po nito, meron tayong technology from the Philippine Space Agency na ginagamit ng DNR sa pag-monitor ng mga hazards. Ang hazards po na ito na na-identify ng DNR, ina-explain po at minamap out, binibigay po yung mapa sa local government units. In fact, we did this last year. No? So, ang mga mapa mo ito na roll out sa mga local government units hanggang sa barangay level, ina-identify nito na saan yung fault line, saan dapat may mga mag-evacuate yung community so that even before the disasters, ma-prevent na po natin yung maraming damages. No? Example po nito yung sa Maco, Davao last January. Before that happened, nabigyan na po ng DNR ng mapa ang mga LGUs natin, kasama po dun yung Davao. And kasi lang, I think the challenge is, hindi agad-agad malilikas yung mga tao, no? Mahirap rin. So, maybe there's a way that we could actually make it more efficient, make the system and the communications more efficient para maintindihan ng mga tao na hindi sila dapat nagtatayo ng bahay o naglo-locate para sa areas na may mga fault lines para pag may dumating man ng landslide, dumating man ng earthquake, hindi sila gaano apektado. Kasama na rin, sir, dito, tutuloy ko lang ho, yung napag-usapan, no, the Asian Development Bank and the World Bank have actually had proposals paano kung this displacement ng mga tao can actually be prevented through insurance mechanisms. Meron pong ongoing na discussions ngayon kung paano ho maisulong yung ganyang pagpe-prepare sa community, to finance the community so that they don't have to be situated doon sa mga areas na high risk. Ma'am, dahil era na nga ngayon ng AI, pwede bang magkaroon ng, hindi ko man po-promote, yung Waze like app na kapag tinignan mo sa iyong smartphone nation naman tayo eh. Malalaman mo sa lugar mo kung ito ba may potential na bahain mamaya, bukas o sa makalawa. Ang monitoring po, Yes, papunta na po tayo doon. Isa po yun sa mga tinitingnan ng mga eksperto at ng mga local government at ng mga national government at iba't ibang agencies. Yun po ang kagandahan ng conference, yung APM-CDRR 2024, na strengthen po niya yung cooperation not just on the local level but also on the Asia-Pacific level. So, for example, yung we can learn from the technologies that are being used by Japan for prediction and responding to earthquakes. That's just one of the examples po. Hindi ba merong study na gumawa ng mapping ng disaster-prone area sa Philippines? UP-based, Meron po. Nakatulong ba yan? Malaki po yung tulong. Ang data po ng Philippine Space Agency. At ito, as I mentioned po, yung data na po ito, nilatag into an hazards map ng DNR. Tapos yung mapa na po yun ay binigay sa mga iba't ibang LGUs. Tapos, ano yung
concrete moves na ginawa ng mga local Dapat ho in LGUs. local government units, kasama, given those risks na spell out na po ng DNR, kasama po sana sa kanilang, ibang cities po nasama na po nila sa kanilang development planning. Yung mga nangunguna po dyan sa mga development planning na risk-centered are cities like Bataan, Mindoro, kung naalala po, yung oil spill. Yung oil spill po nangyari sa Mindoro, they have learned from it and have actually have a playbook already, guidelines, policies, and they've set out the resources paano kung mangyari ito ulit. Ano yung pong prevention? Sabi nila yun ang pinakamadali. Pero sabi ng mga mayor, yun ang pinakamahirap na gawin. Totoo po ba yun? Correct po. Hindi po madali yung prevention. Actually, yun po yung pinaka-complicated. Mas mahirap po siya kaysa ayuda, kaysa sa response, no? Before po nagkaroon ng Sendai framework, mayroon po tayong Yogo framework naman tungkol sa response. Kaya po ginawa yung Sendai framework para po bigyan ng emphasis yung prevention. So, ngayon wala pang cast in stone na mga solutions to prevent it, pero yun po ang pinag-uusapan. How do we enable the communities, the LGUs, to sharpen their plans and programs towards prevention? Doon po pumapasok yung financing, policy frameworks, access for the sectors that are most affected, no, like the women, children, PWDs, indigenous peoples. Ma'am, kayo ba'y makukumbinsi pa ng mga mayor na yung kanilang resiliency sa disaster ay gawin? Kasi in practicality, sa politika, walang boto yan eh. Ang may boto, pag nagkaroon ng disaster, masakit mang aminin, yung mga mayor natutuwa pag may disaster kasi nakakapamigay sila ng ayuda. Yung 1,000 pesos nila katumbasan ng boto ng isang pamilya. Samantalang yung tuturo sila na bawal magtayo sa ganitong gilid ng ilog, pinagpapawal natin yan, nawawalan pa nga sila ng boto eh. Kasi po ba mas maraming picture sa media kapag merong ayuda? Pwede naman po ma-involve yung media. Malaki po ang role ng media pagdating sa pagko-communicate ng mga risks sa given area. So the media can, once the policies of the local governments have been put in place, malaki pong tulong yung media para ma-communicate po yun sa mga barangay, para makita po yung ginawa ni Mayor, para anong mga polisiya, anong mga programa ni Mayor tungkol naman sa pagpe-prevent at po-protect ng kanilang lives. Ang target po ng Sendai Framework ay maipababa po yung mortality ng mga disasters by 100,000 pagdating po ng 2030. Yung figure na yan, across Asia Pacific? Across Asia. Kada country po yun. Kada country po. Reduction by 100,000 po. Ma'am, itong pagkakaroon ng mga infrastructure sa ating bansa. Dito minsan mayroong perfect. Naging guest na rin po namin dito, pinaliwanag na mas malaki pa lang ginagastos ng ating gobyerno sa flood control kumpara dun sa irrigation. Pero pwede naman silang, yung irrigation project ay pwede rin flood control. Ang tanong ko po sa inyo, dapat bang magkaroon ng parang, well, hindi naman siguro, dapat magtayo ng panibagong bureaucracy. Parang magkaisa. May unity yung mga ginagawang proyekto, ginagawa ng DNR, ginagawa ng DOST, ginagawa ng Public Works, ginagawa ng Department of Agriculture, at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang kailangan lang po nila mag-usap-usap kung karoon isang programa para sa flood prevention, no? For example, the DNR has already identified in the Upper Marikina River Basin, for example, the causes of the flooding is not because of deforestation, but it's actually the structures built on areas where the water should be flowing. Some of those, ang easement areas, nilagyan na po ng mga development.
ng real estate development. Pero hindi mo naman sila mapapalis kasi po lupa po nila yun. Kaya kahit ano gusto nilang gawin, pwede nilang gawin. Kahit po magawa na ng semento, yung dapat kung saan dadalo yung tubig pag matindi ang ulan. Pero what the ADB and the World Bank, the financing institutions are looking into is to help these LGUs work with their communities, work with their constituents na hindi sila dapat doon. So anong pwedeng mga financing schemes para ma-encourage po sila na i-clear po yung area na high risk for disasters. Pag may questions, kasama si Liga, you can raise your hands or raise your voice. Ma'am, ano yung mga actionable na things na napag-usapan din sa conference? Actionable na, for example, binigyan din sa conference ang kahalagahan ng pagpatibay ng mga local policies tungkol sa pagbabawas ng mga panganib, dala ng mga kalamidad. Again, ang sinabi po ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at ng United Nations Disaster Risk Reduction Head na si His Excellency Kamal Kishore, ang sinabi po nila is that this battle will be won in the local levels, especially in cities which have the highest populations. So mga economic policies will have to be local based, no? Para ang pagpaplano ng papaunlad na siyang mapapahusay ang kakayahan ng Pilipinas sa paghahanda, pagtugon at pag-recover sa mga kalamidad. Pangalawa po, nagkaroon din ng usapan, ng direksyon sa karagdagang financial aid para sa mga high-risk na areas. Ang financial aid na ito ay para rin sa prevention, hindi lang sa response, but prevention, response, and recovery. Pangatlo, nagkaroon po ng isusulong po ang inklusibong strategiya sa pamahala ng sakuna. Ito yung response system. Nakafocus po ang mga usapan sa pagiging inklusibo at pagsisigurado sa mga mahina na nasa laylayan ng mga society ng lipunan. Kasama na ang mga kababaihan, kabataan at mga taong may kapansanan na isinaas sa alang-alang ang mga strategy sa pamamahala ng sakuna. Sa kanilang partisipasyon, ang Pilipinas ay makakabuo ng planong mas epektibo at pantay-pantay sa pagtutugon ng sakuna at naaayon sa iba't ibang pangangailangan ng mga mamamayan. Pang-apat, nabigyan din ang kapangyarihan at kapasidad ng capacity building ng mga local government units. Binigyang pansin ng APM-CDRR 2024 ang localization na kung saan na mabibigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na komunidad para bigyan nila ng priority ang pamamahala sa disaster risk. Panglima, ang pakikipagtulungan at pagbabahagi ng kaalaman sa iba't ibang bansa ng Asia Pacific, no? Exchange of expertise. Meron na rin yung dati, pero ngayon because malapit ng 2030, lalo pang na-strengthen po yung regional cooperation na yon. And pangatlo, pang-anim po, nandun yung pagpapatatag ng international cooperation, yung mga iba't ibang international agencies, world organizations like United States, at pati na rin po sa financing, Asian Development Bank, at World Bank. Yun po yung pinaka main outcomes ng conference. Ano yung target ng mga key result areas para masabing nagtagumpay yung mga layunin? Okay. There are 7 key result areas po under the Sendai framework. Una, yung pagpapaba. Yung first 4 po is about substantial reduction of first mortality. Pagbababa ng bilang ng mga namamatay dahil sa disaster. Pangalawa, number of affected people, yung mga na-displace, yung mga nasaktan dahil sa earthquake,
And then sunog or nawala, damages to the mga nawala ng pwedeng COVID pandemic, that was also a disaster. Pangatlo, pagpapababa ng economic losses dahil sa sakuna. And pang-apat, yung ipapababa ng damage to critical infrastructure. Kasi po dapat, kahit may sakuna, tuloy-tuloy pa rin yung servisyo publiko ng gobyerno. Pero paano pag nasira na po yung mga bridges? So all of this will be taken into consideration. Magpaplano po sila. How do we make these bridges and buildings more disaster resilience? Yung tatlo pa po na objectives ng Sendai Framework ay substantial increase naman ng number of countries na may ready na national and local disaster risk reduction strategies, no? And pang-anim is yung international cooperation among developing countries and third world countries. And then pang-pito po is yung availability and access to early warning systems and DRR information. Kasi pagka napag-uusapan ng disaster, marami dyan mga nasa green movement, mamahal daw sa kalikasan. Kuminsan sila yung sagabal para dun sa infrastructure. At isaside ko pa yung example na lagi natin nakikita pero hindi na pagtutuunan ng pansin. Kapag nagkakaroon ng road widening, may kahoy na itinanim. Ipinatanim sa mga estudyante 15 years ago. So may kahoy dun sa tabi ng kalye. Niyayakap ng mga so-called nagmamahal sa kalikasan para hindi putulin. So yung kalye ngayon, pinalawak, maliit pa rin. Kasi may puno sa gitna. Pag bumagyo, 20% po naman, hindi magamit ng mga kalsada dahil sa naputol na sanga ng kahoy at nabuhol na puno ng sanga. Hindi ko ba dapat lagyan natin ng sense of bagay na ito? Mahal natin ang kahoy, pero yung kahoy na yan, wala sa lugar, yan ang humaharang sa mga lansangan kapag bumabagyo. Magkaminsan yung DNR ang nagiging sagabal kasi tinitigil ang putulan yung puno. Kaya sa may tatlong walang trabahong yumayakap dun sa puno, bilang pagmamahal sa nila dun sa punong kahoy. Depende naman po kung depende po sa dami ng punong kahoy at ano po. This is where the understanding the risk comes in. So yung baha, hindi lang po dahilan nito. Isa lang po yung puno sa dahilan ng baha. But there are other things like geological factors that you have to look into when you're building the road. Ito po, kailangan po more time spent and more investments in understanding the risk para po paano natin maisagawa ang pag-road widening na hindi naglalagay sa alang-alang ang mga komunidad. Ang pagputol po ng puno, hindi naman kailangan putulin, di ba? Na ibang paraan para ma-transfer ito ng maayos sa ibang lugar. Yung bowling na sinasabi ninyo. Kasi ma'am, in my younger years, gano'n din ako Galit ako sa pumuputol ng kahoy. Hanggang ma-realize ko, 100,000 pesos palang halaga sa bowling. Hindi nabunot yung malaking punong kahoy para may transfer. At pag nabunot, hindi naman alam kung saan ilalagay kasi maraming subdivision. Pinagbabawal yung kahoy na may ugat kasi sumisira doon sa mga bahay. So, pag ibobol natin yung mga nakatanim sa maling lugar, sa gilid ng lansangan, baka po maubos ang budget mo. Hahayaan ko po na yung mga eksperto po. Ang engineers, architects, local environmental planners, kailangan po they have to sit in one table para po pag-uusapan. Take into consideration si mga concerns po. Tulad niyan. Tulad ng mga concerns na nire-raise ng NGOs, concerns na nire-raise sa mga mamamayan. Napakahalaga ng pag-uusap-usap ng mga eksperto bago pa po mag-actual planning kung kailan ilalagay, kailan mag-start ang construction ng daan at magkano. Importante na ando dun sa table then environmental planners, architects, and even I-breakdown kayo ng ano yung disasters na nagkakos ng death, tapos economic dislocation and so on. Data in the Philippines. Wala po ako sa ngayon na update. Bawat flooding, tapos earthquake, landslide, so on. Kasama na rin doon yung oil spills, di ba? Opo. Ano yung pinaka? Ano yung main? Well, most of the disasters po nangyayari kung saan nandoon yung mga
highly populated areas. So these examples of this would be, ang pinaka-destructive would be earthquakes, of course, and then floods. Pero I can provide po the data after. Ina-expect din na yung global warming saka climate change could lead to islands being, di ba? Being over... So sa mga mahalagang considerations po sa disaster planning is yung mga predictions about the climate change. Sea level rise, increased rains. Kung mapapansin niyo po, yung ating ang intensity ng rains ay iba na sa intensity ng rains 5 years ago. And that's not going to go away. Ang sabi po ng mga eksperto, magplano na po tayo taking those into consideration. Mula pagpapatayo po ng ating bahay hanggang po sa kung saan tayo nagtatrabaho. We have to take all of those into consideration. Pati po pagplano ng mga transportation, paplano ng mga cities and urban planners, and pati na rin po sa mga city centers sa rural areas. So. Tatanong sana sa because of sige, ikaw muna, because of cellphone. Kasi, nung nabanggit ni Yusef David earlier this week during the mining policy po na nag-draft ng EO yung DNR on capping mining royalties habang wala pa law signifying fiscal agreement. May update na po ba dito? Ano yung nakikita? How much yung cap natin? Ted, sa ngayon, ongoing pa rin yung pagdadraft. So, iba't ibang experts rin are on the table for that drafting. Kakasimula pa lang, so I think it will take a few more months, Ted. The target is hopefully before the end of the year. Alam natin mahalaga yung papel ng mga LGU. Ano po? Wala kasi ni Ted yung mining eh. Dapat hubang medyo dagdagan na ng responsibilidad o authority uli ang DNR. Kasi inaabuso yan eh. Small scale mining, kaya lang papayagan, 500 small scale mining permit ang ibibigay ng mayor. Pag sino matutal mo, large scale na rin. So parang it's a life hack, sabi nga nila, para hindi makialam ng DNR. Dapat pambalikan yung batas na ito sa mining. May sinabi po si Secretary Yudo Laizaga sa isang interview last week na magkakaroon pa po ng additional na mining permits, pero sinisigurado po ito na ang local government, before po ibigay yan, sinisigurado na ang local government units ay together with the MGB are capacitated enough to ensure that the implementation of the mining programs that are coupled with environmental responsibility, that these are all compliant with environmental laws. Hindi lang po basta-basta pwedeng magbigay ng permit si Mayor. May kaukulang pong mga review and study kada project po. So, malaki po siya trabaho kasi marami pong areas for small-scale mining in the Philippines, and DNR can do it alone. Kailangan pong tulong and cooperation din ng local government units. But meron pong nakasalang na proposal sa Congress for strengthening the enforcement of the DNR. Isa pa po may pwede kayong iwasang sagutin dito. Ang nabulaga tayo ng linggo nang nag-raid yung PAOK at yung police sa mining site sa Paracale. Ang accusation, illegal naman yung papeles. Hindi lang alam kung yung 11 Chinese na nahuli ay legal na pwede magmina at bawal pumasok ang mga Pilipino. At yung accusation na i-raid nyo manghinahanap. Legal ang permit nila sa local. Imagine ng disaster kung nakahukay sila ng uranium. For life, contaminated na, radioactive na yung lugar na yun at hindi na magagamit. Ma'am, anong policy ang nakikita nyo para maiwasan ng ganitong mga future disaster? Policy na kailan? I think pagdating po sa policy, we have strong policies already in place. For example, yung pag-hire ng mga foreign nationals
may limits po yan sa batas natin. At kasalukuyan, inimbestagahan po, yung specific po na kaso na sinayte nyo, kasalukuyan po inimbestagahan niya ng DNR, a case will be filed, no? Ang pagdating naman, ang daming mining operations na small scale na actually very damaging to the environment. Ang LGU, kailangan ho ang cooperation nila and pati na rin po sa public at sa media. Kailangan pong ma-report ang mga ito para po maimbestigahan ng DNR kasi limitado lang yung personnel ng DNR kahit sa mga local level. Kailangan po yung mai-reporting po ninyo from the local people, from the barangays, from the media. The DNR would welcome reports on these violations. Sige. At this point, we'd like to announce that Mr. Singson is coming. We will be arriving in a while. Sige. Tanong mo natin. Huwag na kayo malis. Kay Asek. Asek, inihingi niyo yung participation ng media as opposed to transparency. Kung kayo ba sa DNR, pwede rin maging transparent. Ilagay niyo sa website kung sino mga nabigyan ng permit. Kagaya nun, yung mga taga-Romblon dito merong may gusto magmina sa Romblon, hindi inamin, ang pilaw ng DNR, na yung involved na company doon, ang may-ari ang nagsisimula kapilyado sa letter G. Gatchalian, na hindi naman senador, pero kapatid ng senador. Kapatid ng secretary. Hindi ba pwedeng gano'n, maging transparent din ng record kung sino-sino yung mga involved na company, anong apilyado na may-ari ng kumpanyang yun, para higit na mabantayan ng taong bayan. Kagaya na po ng panawagan nyo. Bukas naman po yung DNR. We have a hotline. It's 811 in case you want to have more information about specific projects. And bukas rin po yung opisina ng Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau. Monday to Friday po yan. Meron po silang help desk doon para ma-assist po kung anong information. And for the media, andyan naman po kami as long as bigyan lang po kami ng kaukulang time to get back to you on the information that you need. Salamat po. Okay, kung may tanong pa ating kasama sa media, okay na. Done. Thank you very much. Thank you po, ma'am.